we have reasons to say we love you, God. Yes. We have reasons, oh God. Father, we thank you. We thank you, God, for all these blessings, Lord God, that we have received today from your people, Lord God. And we thank you, God, that you will use this, oh God, only, oh God, for your glory, for the furtherance of your kingdom, oh Lord God. Lord, we want to reach more souls, and this is your desire, oh God. Yes. Father, use this. Multiply this blessing, oh God. Use it in a good way, oh God. Yes. Father, thank you. And I thank you, God, for every souls, every heart, oh God. Every obedient heart, Lord God. Every faithful hands, oh God. Father, thank you, Lord, for you will bless them. You will multiply, Lord God, what they give today, oh God. And I thank you, God. And I pray, Father, oh God, for every soul, oh God, who is desiring, oh God, who is making still decisions, oh God, if they will bring it or not, oh God. Lord, I pray that the Holy Spirit, oh God, will whisper in their ears today, oh God. Father, comfort them. Give them peace, oh God. Give them joy, oh God. Father, we thank you. We thank you, God. Heavenly Father, thank you, God, that you will bless this church, oh God. Yes. I thank you, God, that you will bless every member of this church, oh God. And I thank you, God, that you will bless, Lord God, every family, oh God. Yes. Father, we thank you. We thank you, God, Lord. We thank you, God. First of all, Father, we thank you, God, for the spiritual blessings, God. Yes. Lord, we thank you, God, for good health, Lord God. Yes. We thank you, God, that we have a good relationship with you, God. At sa kapwa po namin po Kristiyan, po, Lord God. It's about this and narito po, Lord God. We thank you, God, Lord. We thank you, God, for financial blessings, po, Lord God. Father, we thank you, God. We give you praise and glory and honor, God. It's our prayer, Father God, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. You may be seated. Bow your heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, for your word, oh God. Father, we thank you, God, that you will anoint this message, give life and give power, oh God. Anoint my lips, my heart, oh God. Father, thank you, God. May your name be glorified in this message, oh God. We honor you, Lord God. We thank you, Father, and we thank you, God, for every good soul, good heart, oh God, ready to receive your word today, Father God. We pray, Father God, that you will help us to understand your word today, God. Father, we thank you, God. And we thank you, God, for the authority, oh God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Are you ready for the word? Amen? Amen. Amen. So the message title today is ta-da! Wala pa. Okay. Message. Benefits of problems and trials over your life. Okay. Benefits of problems and trials over your life. Let me read to you once again, Lord, church. It's a book of Romans, chapter 5, verses 3 to 5. This is a letter of Apostle Paul to the believers, to the Christians in Rome. Okay. Sabi po sa scripture, okay, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Verse 4, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Verse 5, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Problems and trials do a lot of things. Marami yang magagawa sa buhay po natin. Okay. It could be sisirain ang buhay mo. It could be masisira ang relationship mo between God and you, between your family and you, sa friends mo, sa workplace mo, sa mga employer po natin. Marami po siyang magagawa. Ang problema at mga trials po. Okay? But what good do they do?
May mabuti bang magagawa? May mabuti bang bagay na naibibigay po ang problema at mga pagsubok? Sa tingin po ninyo, is there any good things na magagawa po ng problema at trials po sa isang Christian? No? Okay. Pakitaas pong kamay. Sino po sa inyo ang walang problema at trials? Pakitaas na po. Pakitaas na po. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Okay. Ulitin ko po, baka hindi po ninyo naintindihan or nahiya siguro kayo. Sino po sa inyo ang walang problema o walang pagsubok sa buhay? Kung nahiya ka, okay, sabihin sa amin na wala kang problema, I encourage you, i-welcome mo ang problema at pagsubok sa buhay. Okay? Let us welcome problems and trials. Okay? Let us yakapin natin ang mga problema. Okay? Because there's something good na mabibigay po sa atin, especially kay mga Christian. Okay? So yung second question is, why we should rejoice with problems and trials? Kasi sabi po ni Apostle Paul, we can rejoice. Pwede tayong magsaya. Okay? Despite na marami po tayong problema at pagsubok, we can rejoice. Pwede tayong magsaya, ano? Pwede tayong magalak. Kasi sabi po ni Apostle Paul dito, same verse, ano? Alam natin, dahil alam natin, okay, for we know ng mga problemang ito, itong mga pagsubok na ito, that they help us develop endurance. Endurance po sa Tagalog po is pagtitiis. Okay? Pagtitiis. Sabihin mo sa katabi mo, pagtitiis. Meron ka ba nun? Ano, sabi mo sa akin. Endure. Sabi na Apostle Paul, makakatulong po sa atin. Totoo kaya yung sinasabi na Apostle Paul dito, ano? Sa tingin nyo, church, makakatulong kaya sa atin? Yes. So everyone will say, it will help us. Sabihin natin, it will help us. It will help us. Okay. Makakatulong po ito sa ating pong personal and spiritual growth. Okay. Number 1 po, develop endurance. Okay? Develop endurance. Sa Tagalog po, pagtitiis, or in other word, or synonyms po ng endurance is perseverance. Okay? Endurance, meaning, ibig pong sabihin, the ability to endure an unpleasant and difficult process or situations without giving way. Ang problema ba, nakaka-comfort yan sa atin? Hindi po, ano? Unpleasant yan, problema. Trial sa buhay. Nagbibigay ba yan ng peace sa atin? Nagbibigay yan ng discomfort. Unpleasant. Di ba? Hindi po yan nakakapagbigay po sa atin yung kapayapaan. Okay? Pero pag na-develop ang endurance, napakaganda pala. So the scriptures say it will help us to develop endurance. So when we reach the stage of fully develop or completely develop endurance, the next to produce or to develop is strength of character. So ang unang gagawin po natin, i-develop muna natin ang endurance or ang pagtitiis. Ba't kainin na yun? Pagtitiis. Okay? So ask mo yung katabi mo ulit. Do you fully develop endurance? Do
you fully develop endurance? May pagtitiis ka na ba? Okay. Nalinis ka na ba, Ate Norms? Sa amo mo? Punong-puno ka na ba ng pagtitiis? Ganun. Punong-puno ka na ba? Oh, pagka sa akin nakatingin. Wala kang kausap. So James 1, 2, and 3 ang sabi po dito, consider it pure joy. Okay. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Or in other words, your endurance has chance to grow. Your endurance has chance to develop. Yeah? Kaya, sabi ko kanina, let's welcome problems and trials. Okay? In many kinds, sabi po sa scriptures. So bakit may problems and trials pa, okay, na dumarating sa isang Christian? Ulitin ko po yung tanong, bakit may problems and trials pa na dumarating sa isang Kristiyano? Bakit po? Bakit pa may mga dumarating pong mga problema o trials, pagsubok, mga hardships, afflictions, difficulties sa isang Kristiyano? Bakit nga po? Okay? So ito po yung sagot ko, okay? Because it is not yet fully developed ang endurance sa isang Kristiyano. It makes sense? Okay? Ang purpose ng problems and trials sa buhay natin ay hindi tayo sisirain or to break us into pieces, but to transform us into a different person, a new being, a whole new person. Yan ang purpose po ng problema. Okay? Let me remind you, ang problema at pagsubok hindi po galing kay God. Okay? Si God, inaalaw lang po niya ang mga problema at trials. It is for your benefits. Amen? So bakit nga po? Kasi hindi pa tayo full developed. Okay? So you will be like a caterpillar. Okay? Turn into a butterfly. Okay? Nahintulad po tayo sa isang caterpillar. Okay? Na magiging butterfly po. So it took 10 to 14 days po ang transformations. Tayo kaya ilang years na. Diba? Yung mga iba dyan, nasa 60s na. Na under process pa. Okay? Matagal ng Christians, under process pa. Okay? Okay? Pero sa caterpillar, it took only 10 to 14 days ang transformation niya. Okay? Yung caterpillar na yan, yung uod na po yan, nakakadiri pong tignan. Di ba? But it will turn into a beautiful, colorful butterfly. Same as you. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan caterpillar, ha? They look like a butterfly. They are beautiful and they are very colorful person. Okay? Kung yung katabi mo ay yellowish niya, may problema yan sa katawan. May cancer na yan. May cancer na. May hair pa. Yellowish yung katabi mo, may problema sa health siya. Okay, so yung katabi po ninyo, okay, they are like a butterfly. They're beautiful and colorful persons. Okay, makikita naman sa aura, no? Di ba? Beautiful, colorful person. Kung nangingitim yung katabi mo, kulang sa, anong kulang?
Eh kung namumula naman yung katabi mo, sobra sa... Ayaw na. Okay. Blitz sa araw. Okay, so mayroon po tayo pong 4 stages. Okay, I want to share 4 stages po dito. Okay, 4 stages. 4 na stage sa buhay po natin when we see the purpose of problems and trials. Okay? Pag nakikita po natin yung purpose ng problema at trial sa buhay po natin. Okay? So may purpose po. Okay? Ang ating pong Panginoong Ama, pag inalaw po niya yung problema at trials po sa buhay po natin, may purpose siya beyond that. Okay? So number 1 po na stage, okay, sa buhay po natin. Okay, pag mayroon po tayong pagsubok at trials is, number 1 is nasa developing stage po tayo. Okay? Dito tayo po nag-grow. Dito tayo po nababago. Dito tayo nata-transform. Okay? Kasi po ang mga problems and trials po sa buhay po natin, iba't ibang stage din yan. Okay? May magaan, may mabigat, okay? May napakabigat na mga problems and trials po sa buhay po natin. I do believe naman sa developing stage, ang bibigay po sa atin ng Panginoon is yung mga medyo magaan pa. Okay? Kasi ang gusto po ng Panginoon is ma-develop po tayo. Okay? Yung caterpillar, it took 14 days, 10 to 14 days na develop po siya, na naging na-transform siya, na naging butterfly. Okay? Sa developing stage, I don't know, kayo pong nakakasagot yan kung ilang years na kayo dyan sa stage na yan. Baka hanggang yan, nasa developing stage pa tayo. Okay? Nasa sa inyo yan, kayo nakakalam, baka 10 years na kayo dito sa developing stage. Wala pa kayo doon sa mga sumusunod na stages. Di ba? So, nandito pa lang tayo. Magti-20 years ka ng Christian, nasa developing stage pa tayo. Okay? So, pag na-develop na po ang endurance po natin sa stage na to, pupunta tayo sa pangalawa po. Testing stages. Okay? Kasi iti-test ni Lord yan. If you are fully developed. Okay? Iti-test ng Panginoon yan. Oh, matibay na kaya to? Okay? Matatag na kaya to? May pagtitiis na kaya to sa kanyang asawa? May pagtitiis na kaya sa kanyang amo? So, testing stage tayo. Okay? Kung gaano po ka-pure yung endurance natin. Okay? So, nasa testing stage po tayo. Pag nakapasa tayo doon sa testing stage, pupunta tayo sa growing stage. Dito ka na magsisimulang mag-grow. Okay. Dito namumunga ka na. Okay. And number 4. Okay. Developing stage, testing stage, growing stage. Yung buong namumunga ka na talaga. Okay. So punta tayo doon sa panghuli. Okay. I believe na sa panghuli na kayong stage. Okay. Sana. Okay. Okay, sino po dito? Okay, bago ko bibigay yung panghuli. Sa developing stage, sino po nasa stage nito? Sa stage nito. Pakitas kamay, okay, Maya. Oy, okay, develop na sila. Walang nagtaas ng kamay. How about sa testing stage po? Sinusubok tayo ng Panginoon. Sinusubok tayo ng problema. Oy, pasado Talagang sa growing stage tayo. Yung namumunga ka na, talagang kaya mo na. Uy, ayos Baka wala naman kayo sa stage. Mga stages. Okay. Ito yung panghuli. Okay, I do believe andito na kayo. Okay? Nasa controlling stage na kayo. Kaya nang kontrolin yung situation. Ayan. Di ba? Andito tayo? Pangitaas ka kamay, pangitaas ka kamay. Oh, dami ko.
Okay, nakokontrol mo na yung situations. Pag may problemang darating o pagsubok, you can control the situations. Kayang-kaya mo na yan. Okay, dahil matatag na yung endurance mo, di ba? Okay, mapagtitisan mo na si mister. Mapagtitisan mo na si amo. Di ba? Nakokontrol mo na siya. Pag nagsalita sila ng hindi maganda, kaya mo ng control. May self-control ka na. Di ba? So, God bless po sa mga nasa stage nito. Kung wala pa kayo sa stage nito, maghanap kayo ng stage. O baka hindi nyo pa na-welcome ang problema at pagsubok sa buhay. Okay. Iligay ko siguro next time, welcoming stage. Welcome stage tayo. Okay. So, yan po yung apat na stage. Okay. Developing stage, testing, growing, controlling. Okay. Dinidesire po ng Panginoon yung panghuli sa atin. Okay? Yung may control na po tayo sa lahat ng pagsubok. So, if punong-puno ng pagtatiis ang isang Kristiyano, okay? If you are filled, okay, with the endurance, okay, hindi makikita sa kanya